Sa gitna ng mga burol ng Kentucky, nakatayo ang isang gusaling matagal nang inabandona, ngunit hindi kailanman naging walang laman. Ito ang Waverly Hills Sanatorium, isa sa mga pinakakinatatakutang lugar sa buong mundo. Isang lugar kung saan ang kamatayan ay naging pangkaraniwan at ang mga kaluluwa ay hindi kailanman umalis. Noong unang bahagi ng 1900s, ang tuberculosis o TB ay isa sa mga pinakanakamamatay na sakit sa mundo. Libo-libo ang namatay at walang lunas. Upang pigilan ang pagkalat nito, itinayo ang Waverly Hills Sanatorium noong 1910. Isang ospital na hiwalay sa lipunan. Isang lugar ng pag-asa na unti-unting naging lugar ng desperasyon. Kung hindi natin sila ihihiwalay, mas marami pang mamamatay. Ngunit sa loob ng mga pader nito, hindi lang sakit ang lumaganap, kundi takot. Sa kasagsagan nito, mahigit 400 pasyente ang sabay-sabay na ginagamot sa loob ng gusali. Ngunit ang paggamot noon ay hindi tulad ng alam natin ngayon. May mga eksperimento, may mga operasyong walang anesthesia, at may mga pamamaraang mas lalo pang nagpapahirap sa pasyente. Dok, ayoko na. Marami ang hindi na nakalabas ng buhay. At ayon sa mga tala, libo-libo ang namatay sa loob ng Waverly Hills. Sa likod ng gusali, may isang lagusan. Tinatawag itong body chute o mas kilala bilang death tunnel. Dito inilalabas ang mga bangkay upang hindi makita ng ibang pasyente, upang hindi sila mawalan ng pag-asa. Ngunit habang binubuhat pababa ang mga bangkay, may mga nagsasabing hindi lahat ng inilalabas doon ay tuluyang nawawala. Matapos isara ang sanatorium noong 1961, nagsimula ang mga ulat, mga boses sa dilim, mga yabag sa walang tao na pasilyo, at mga aninong gumagalaw kahit walang tao. May narinig ako parang may bata. Isa sa mga pinakasikat na kwento ay tungkol sa isang batang babae. Sinasabing may batang lalaki na tinatawag ng mga bisita na Timmy na nagpapakita sa isa sa mga kwarto ng gusaling ito. Mahilig siyang maglaro at kung may dala kang bola minsan ay igugulong niya ito pabalik sa iyo. Timmy, kung nandito ka, galawin mo ang bola. At kapag gumalaw ito, wala kang makikitang kahit sino sa paligid. Ngunit sa lahat ng kwarto sa Waverly Hills, may isa na pinakakinatatakutan. Ang Room 502, dito raw nagpakamatay ang isang nurse. At ilang taon matapos iyon, ay may isa pang nurse ang tumalon mula sa parehong bintana. Hanggang ngayon, marami ang nakakakita ng isang anino ng babae na nakatingin sa labas na parang may hinihintay. Sa kasalukuyan, dinarayo ang Waverly Hills ng mga paranormal investigators mula sa buong mundo gamit ang mga modernong kagamitan. May kasama ba kami dito? Yes. Ang ilan ay nakakapag-record ng malinaw na boses. Ang iba ay nakakakita ng anino at ang ilan ay hindi na bumabalik. Ayon sa mga bisita, ang takot ay hindi dumarating bigla, kundi unti-unti itong pumapasok. Pagpasok mo pa lang sa gusali, may pakiramdam ka ng hindi ka nag-iisa. Parang may nakatingin, may mga biglang nilalamig, may mga nakakarinig ng bulong, at may mga nakakaramdam ng paghawak kahit walang tao. Tanong ng marami, bakit nananatili ang mga kaluluwa sa Waverly Hills? Marahil dahil sa sakit at takot, sa hindi natapos na buhay o sa galit sa mga nangyari sa kanila noong unang panahon. Kung papasok ka sa Waverly Hills, may isang bagay kang mapapansin. Hindi ang mga tunog, kundi ang katahimikan. Isang katahimikang parang may hinihintay. Parang may nagmamasid sa bawat galaw mo. At kapag tumagal ka, mararamdaman mo na hindi ka na dapat naroon sa loob ng gusaling ito. Ang Waverly Hills Sanatorium ay hindi lang isang lumang ospital. Isa itong paalala ng panahon kung kailan ang sakit ay walang lunas. Ngunit higit sa lahat, isa itong lugar kung saan ang mga kaluluwa ay hindi pa handang magpaalam. At kung sakaling mapunta ka sa Kentucky at makita mo ang gusaling ito sa malayo, tanungin mo ang sarili mo, handa ka bang pumasok? Dahil ayon sa mga nakaranas na, ang tunay na takot ay hindi nagsisimula sa dilim. Nagsisimula ito sa unang hakbang mo palang papasok. Halika, samahan mo kami at sabay-sabay nating tuklasin ang mga misteryo at hiwaga na bumabalot sa mga kwentong hindi maipaliwanag. Kung handa ka sa mas marami pang nakakakilabot na kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dahil sa bawat dilim may lihim na naghihintay